Honda Click 160 2025 version versus Honda PCX 160 2025 version. Ngayong araw, ito po ang ating bibigyan ng comparison. Excited na po ba kayo? Tara! Honda Click 160 2025 version at PCX 160 2025 version. Itong dalawang scooter na ito ang bibigyan natin ngayong araw ng comparison. Parehas malupit itong dalawang ito. Unahin po natin ito pong ating Honda Click 160. Pagdating po rito po sa kanyang headlight, ang angas din po ng kanyang dating dahil ito pong kanyang high beam and low beam ay para po siyang nanlilisik na mata ng agila. Ganon din po ito pong bagong headlight design. Dito pong high beam at low beam nito pong Honda PCX 160. At ito pong ating Honda Click 160, mayroon po siya ritong split na daytime running light hanggang rito sa dulo. At located naman po dito sa bandang itaas, ito pong kanyang mga turn signals. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160 ay naka V-shape design po. Ito pong kanyang makapal na daytime running light. At dito po sa bandang dulo, dyan naman po located dito pong kanyang patulis na LED na turn signals. Ang angas nito pong kanilang headlight design, kaya talagang maporma. Ito pong kanilang physical appearance. At dito po sa bandang itaas, ito pong ating Honda Click 160, mayroon po itong maliit na visor na glossy black. Habang mas malaki naman po at mas malapad dito pong windshield nito pong ating Honda PCX 160. At pagdating po sa side profile, may makikita po tayo rito na decal na orange color na may nakalagay na 160 at Honda na white color decal. Mayroon pang nakalagay na Click 160 in orange color na decal dito po sa kanyang facial cover. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160, plain lang po siya. Kaya talagang napaka-premium ng kanyang dating. At bukod dyan, nagkaroon na po ng deep lines ito pong side cover nito pong bagong Honda PCX 160 kung i-compare natin dun sa kanyang previous model. Papunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Naka-telescopic fork po ito na black color. Ganon din po yung kulay ng front telescopic fork nitong PCX version 3, black color naman po yan. At equipped naman po ito pong PCX version 3 ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. Habang ito naman pong ating Honda Click 160 2025 version ay naka single rotor disc brake with single pot caliper. So ang pagkakaiba po nila, naka dual pot caliper po ito pong ating PCX version 3. At pagdating naman po sa mga kulay ng mga mags, ito po kasing ating nire-review is CBS version po na PCX version 3. Black color po ito pong kanyang mag wheel. Habang ito naman pong Honda Click 160 na latest version 2025 ay matte brown color naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po ng gulong nito pong ating Honda Click 160 ay mayroon pong sukat na 100 by 80-14 dito sa harapan. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160 na version 3 ay mayroon naman pong sukat na 110 by 70-14 dito sa harapan. At kung ang pag-uusapan naman po ay ang kanilang mga engine specifications, ang Honda Click at PCX ay mayroon po itong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito pong ating Honda Click ay nakakapag-provide po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 7,000 RPM. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160 ay nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At pag-usapan naman po natin ang kanilang mga meter panel display. Ito pong ating Honda PCX 160 ay naka fully digital meter panel display po ito. At dito po sa magkabila, nandirito po yung kanyang mga lights indicator at meron po itong 2 button selector. Habang ito naman pong ating Honda Click 160 ay naka fully digital meter panel din po ito. At nandirito naman po sa bandang itaas, ito pong kanyang mga light indicators. At mayroon din po itong 2 button selectors. At pagdating naman po sa kanilang mga button selectors, ito pong ating Honda PCX 160 ay mayroon po itong high beam and low beam, horn at turn signal selectors. Habang ito naman pong ating Click 160 ay mayroon din po itong high beam and low beam, horn at turn signal selectors. The same lang din po sila. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160, dito po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. Habang ito naman pong ating Honda Click 160, dito sa kabila,
Meron po siyang auto stop start system at electric starter. Ngunit wala po siyang hazard button kagaya po nitong ating PCX 160. So yun po yung pagkakaiba nila pagdating sa mga button selectors. Mapunta naman po tayo sa kanilang mga ignition. Ito pong ating Honda PCX 160. Equipped po ito ng smart keyless system. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. Habang ito naman pong ating Honda Click 160, equipped na din po ito ng smart keyless system at included na po rito yung kanyang set button. At ito po palang Honda Click 160 ay meron po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan, open po ito at malalim din. Pwedeng paglagyan ng coins at gloves. Habang rito naman po sa kabila, may door po ito, pwede nating buksan. Malalim din po ito at pwede po nating paglagyan ng mobile phones. At mayroon na din po itong integrated na USB Type-A port. So gagamit ka na lang ng cable ay pwede ka na pong makapag-recharge ng inyong mga mobile phones at gadgets. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160, mayroon po itong single-sided left pocket. Buksan natin. Malalim din po ito at pwede po tayong maglagay rito ng mobile phones. At bukod dyan, mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-C port. So naka-Type-C na po ito. 3 times faster po siya kung i-convert po natin dito po sa USB Type-A na naka-built-in dito po sa Honda Click 160. At napansin ko lang ito pong ating Honda Click 160, mayroon po siyang integrated na utility hook. Habang ito pong ating Honda Click 160 ay wala pong nakalagay. At ito po palang ating Honda Click 160 ay equipped po ito ng park brake lock. Habang wala naman pong park brake lock, ito pong ating PCX 160. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang fuel tank. Ito po palang ating Honda PCX 160 version 3 ay mayroon po itong 8 liters na fuel tank capacity at mayroon po itong 45 km per liter na fuel consumption. At located po ito pong kanyang fuel tip dito po sa bandang gitna. Habang ito naman pong ating Honda Click 160 is nandirito po siya under the seat yung kanyang fuel tank. At ito naman po ay mayroong 5.5 liters na fuel tank capacity. At mayroon din po itong fuel consumption na 45 km per liter. Silipin naman natin, ito pong kanilang mga underseat compartment. Ito pong ating Honda PCX 160 na version 3 ay mas malapad at mas malalim. Ito pong kanyang underseat compartment. At kasyang-kasya po rito yung isang full face helmet. Habang ito naman pong ating Honda Click 160, malalim din po siya. And then marami na din po tayong mailalagay dyan ng mga personal belongings. Kung i-compare natin sa PCX ay malapad talaga at malawak ito pong kanyang underseat compartment. Mapunta naman po tayo dito po sa kanilang mga upuan. Ito pong ating Honda PCX 160 version 3 ay combination po pala ng gray at black itong kanyang seat cover. At yung pagkakatahi makikita natin na mas maganda at matibay. Habang ito naman pong ating Honda Click 160 is black color lang po. Ito pong kanyang seat cover. Simple lang yung kanyang dating. At yung pagkakatahe is simple lang din po. And then malambot po siya kaya more comfortable din po siyang sakyan. Ito naman po ang kanyang integrated na grab bar. Dito po sa Honda PCX 160 version 3, nagkaroon po pala siya ng top cover. Kung ano po yung kulay nito pong kanyang pairings, yun din po yung kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. Kaya para sa akin is more premium yung kanyang dating. Habang ito naman pong ating Honda Click 160 is matte black naman po yung kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. Check naman po natin ang kanilang mga pillion board. Ito pong ating Honda PCX version 3, maluwag din po ito pong kanyang pillion board at mayroon po itong footrest extension. Mayroon naman po yung rubber cover on top na anti-slip. Kung i-compare naman natin dito po sa Honda Click 160, ito mas maluwag. Dahil pwede po tayong maglagay rito ng mga baggage na malalaki na hindi naman kasya dito po sa kanyang underseat compartment. So, gamit na gamit din po yan, kaya gustong-gusto din ng mga delivery rider. Pero, ang pagkakaiba nila, ito mayroong footrest extension. Itong kabila, wala po siya. Kaya pagdating naman sa long rides driving situation, dito, pwede nyo pong i-stretch yung inyong mga paa kapag nangangalay na. So, mayroon po silang mga kanya-kanyang mga advantage. At napansin ko lang pala, ito pong ating Honda PCX 160 na bago, mayroon na po siyang handlebar cover. Combination naman po ng black at gray at may nakalagay naman po rito na Honda badge. Ito pong ating Click 160, mayroon po talaga yung handlebar cover. Black color naman po siya. At mapunta naman po tayo dito po sa kanilang mga side profile. Ito pong ating Honda PCX 160 is plain red po siya. At may nakalagay naman po rito na PCX 160 na 3D emblem. Chrome color po yan. Habang ito naman pong ating Honda Click 160 ay decals po yung makikita natin dito na combination ng white, orange at gray color. At pagdating naman po rito sa kanyang side stand, ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch.
At ito naman pong kanyang pillion step sa ating back rider, alloy naman po siya. Habang dito po sa ating Honda Click 160, equipped din po yan ng side stand engine cutoff switch. At alloy din po, ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. Silipin natin itong kanilang mga CVT cover. Ito pong ating Honda PCX 160, combination po ng matte brown at black. Ito pong kanyang CVT cover at may naka-intact na Honda dyan. Black color po ito pong kanyang airbox cover at may nakalagay naman po dyan na ESP Plus, also known as Enhanced Smart Power Plus. Habang ito naman pong ating Honda Click 160, the same po ng kulay, yung kanilang CVT cover, matte brown combination with black. Ganun din po yung nakalagay dito sa kanyang airbox cover na ESP Plus. So, naka 4 bulbs po ito pong dalawang scooter na ito. Silipin naman po natin ang pagkakaiba nitong kanilang mga tail light. Ito pong ating Honda PCX 160, napakalapad po at napakahaba nito pong kanyang tail light design. Nandirito po yung kanyang brake light sa bandang itaas at nandirito naman po sa gitna, ito pong kanyang split na daytime running light. At located naman po rito sa bandang ibaba, yung kanyang LED na turn signals. Habang ito naman pong ating Click 160, ganito naman po yung forma ng pagkakadesenyo nito pong kanyang tail light. Maangas din yung kanyang dating. Naka full LED na rin po yan. At located naman po rito sa bandang ibaba, separated po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Naka-pop up po siya. Unlike po rito sa ating PCX 160 na included na po sa taillight assembly, yun pong kanyang mga turn signals. At pagdating naman po sa kanilang mga rear suspension, ito pong ating Honda PCX 160 ay equipped po ito ng dual shock absorber. Habang ito pong ating Click 160 ay gumagamit po ito ng single shock absorber dito sa likuran. At ang isa pa po pala sa mga pagkakaiba ng dalawang scooter na ito ay yun pong kanilang mga braking system dito sa likuran. Ito pong ating Honda PCX 160 ay gumagamit po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. Habang ito naman pong ating Honda Click 160, ito po pala ay gumagamit ng mechanical trailing or yung tinatawag po nila na drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. At kung titignan po natin ito pong kanilang mga stock pipe ay pareho lang po ito. Combination po ng black at gray. Ito pong kanilang mga stock pipe at meron naman po itong single exhaust. At ang sukat naman po ng gulong nito pong ating Honda Click 160 dito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-14. Tubeless na po iyan. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160 ay may sukat naman pong 130 by 70-13 dito sa likuran. Pareho pong naka-tubeless yan. At ito po ay meron na po siyang integrated na mudguard. Ganun din po, ito pong ating Honda Click 160. Mayroon na rin po siyang mudguard. At gumagamit naman po ito ng liquid cooling system. Ganun din po, ito pong cooling system ng ating PCX 160. Naka-liquid cooled na po yan. Kaya maaasahan po natin ito pong parehong scooter na ito pagdating po sa mga long rides driving situation. At pag-usapan naman po natin ang kanilang mga presyo. Ang atin pong Honda Click 160 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 116,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 9,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,011 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160 2025 model ay nagkakahalaga po ito ng 133,400 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 17,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,552 pesos sa loob po yan ng 3 taon.